Hollywood TV. I'd bet your father's pension that you'll be the prom queen, Claudia. Wika ng kanyang mommy, habang nire-retouch ang kanyang makeup. I'm not interested in the crown, Mom. Wika niya. Wala siyang balak na maging prom queen. She just wanted Ross' attention. Sumungaw sa pinto ng silid niya ang ulo ng isang maid. Dumating na po ang sundo niya, senyorita. Pakisabi bababa na kami, anang mommy niya. That's enough, Mom. Excited na siyang makita si Ross. Matapos yung insidente sa school kung saan nabunyag na sa lahat ang damdamin niya rito, he had been nice to her. Perhaps, nice was not the right word dahil hindi naman ito naging attentive sa kanya. Maybe the word civil was more like it. Hindi na siya nito tinutokso o inaasar, pero binabati na siya nito tuwing umaga. A polite nod, just a hint of smile. Masaya na siya roon. Umaasa siya na pagkatapos ng prom night, mapapansin na talaga ni Ross na maganda siya. Her gown was made by a famous contourer. Pulang satin iyon, maluwang na maluwang ang palda, habang tight and bodice at walang manggas, enough to show the boys that she was blooming into a lovely flower. Ang kanyang mommy ang nag-ayos ng kanyang buhok, kinulot iyon at tinaas. To soften her features, hinayaan lang nito na lumaglag ang ilang hibla sa may batok at sa may tainga. Simple lang ang makeup niya, enough to emphasize her features. Alam mo, nang ipanganak kita, hindi naman matangos ang ilong mo. Pero mapilit ang iyong daddy, tatangos raw yan, makikita ko. I guess he was right, or maybe he willed your nose to be like mine. Mom, baka mainip na si Ross. Hayaan mo siya maghintay sandali. Young men are born to wait for lovely queens. Baka mainis siya. Kapag nakita ka niya mamaya, makakalimutan niya ang pagkainip. Trust me, you're so lovely. I wish your father is here to see you. Just look at you. Iniharap nito ang mukha niya sa salamin. Hindi rin naman siya makapaniwala na siya nga ang nasa reflection niyon. She looked older, more sophisticated. Dahil sa ginawa ng mami niya sa kanyang mga labi, lalong lumitaw ang hugis niyon. Like Cupid's bow on her heart-shaped face. Hindi siya nito nilagyan ng bangs para raw makita ng lahat ang kanyang widow's peak, the same widow's peak that gave her the mom and moniker Wednesday Addams sa school. Pero ngayon, that feature made her face more interesting. Iyong mga tendrils sa may tainga niya ang nagpalambot sa kanyang almost chiseled features. See? Wika ng mami niya. Thanks, Mom, but we have to get downstairs na. Dinampot niya ang pulang pouch bag. Tila nararamdaman ni Ross na pababa na siya. Kaya bago pa siya makarating sa ibaba, ay nakatingala na ito sa kanya. She could see he was odd. He had not learned to be poker-faced yet. Umaawang na ang bibig nito. Hi, Ross. Bati niya. Meet my mom. Mom, he's Ross. Magiliw na kinamayan at binati ng kanyang mami si Ross. Kumusta ka, iho? Ikaw pala naglakas ng loob na iyain sa prom ang anak ko. Magandang gabi ho. Bati naman ito. Nalingunan ng kanyang mami na palapit sa kanila ang kanyang lolo. Oh, Dad! Meet Ross. He's the courageous young man who's taking Claudia to the prom. We met. Kanina pa kami nag-uusap. Apo pala siya ni Rosario. Wika ng lolo Harding niya. Kaya nga po Rosario ang pinangalan sa akin. Biro ni Ross. Sinong Rosario, Dad? Tanong ng mami niya. Kaibigan ni Corcordia. Tukoy ng lolo Harding na yumaon nitong esposa na pangalan ni Claudia. Ma'am, lolo tuloy na kami ni Ross. Paalam niya. May sasakyan ka bang dala, iho? Kung hindi mo man nasasamain ang tanong ko. Gagamitin niyo ang Benz.
Sabat ni Lola Harding sa sinabi ng mami niya. May sasakyan po akong dala. Wala naman ho akong balak na paglakarin si Claudia hanggang school. Sa school din idaraos ang prom sa auditorium. Ganun ba? Sige, mag-ingat kayo. Hinagkan siya ng kanyang mami sa pisngi at muli nitong kinamayan si Ross. Pasensya ka na sa sasakyan ko, Claudia. Alam kong hindi ka sanay dito, pero mas masagwa naman kung sa tricycle kita isasakay. Wika ni Ross. Inalalayan siya nitong maupo sa front seat ng owner-type jeep. He even gathered the skirt of her gown at maingat na isiniksik sa loob ng sasakyan upang hindi nga naman lilipad-lipad iyon habang nasa daan sila. Hindi naman ako naghahanap ng magarbong kotse. Okay na to sa akin, wika niya. Tiningnan siya nito na parabang hindi naniniwala sa kanya. What's wrong with him? Tanong niya sa isip. Bakit kailangan na lang na sa tuwi na iungkatin na nito na siya ay mayaman at ito'y ordinaryong tao lamang? Ngunit ayaw niyang sirain ng gabi sa pakikipag-away dito. Marunong ka pala magmaneho? Oo, ako kasi ang panganay. Kailangan ko matuto para may driver ang inay ko. Pasensya ka na kung medyo mabaho ang sasakyan. Pinagkargahan kasi ito ng baboy kanina. May babuyan kayo? Maliit lang. Hindi kagaya ng sa lolo mo. Sa inyo nga kami bumibili ng biik. Sa feed mill nyo. Sa feed mill nyo naman kami kumukuha ng mga pagkain. Bakit parang galit ka? Natural lang naman na sa feed mill kayo kumukuha ng pagkain ng mga baboy. Ang alam ko, mura ang feeds namin at saka may quality. Nagpapautang din si Lola sa mga backyard farmer. Sa inyo nga galing ang puhunan namin, wika nito. Hindi naman masama yun, nagbabayad naman siguro kayo. Aniya. Siyempre, pinipilit namin magbayad sa oras para hindi naman nakakahiya. Tila galit pa rin na wika nito. Bumuntong hininga siya. Hindi ko naman kasalanan na mayaman kami eh. Pero for the first time since he sat behind the wheel, Ross looked at her. He said nothing though. Hindi ko rin naman ginusto na maging mayaman. Sabi mo lang yan, mas lalong hindi mo gugustuhin na maging mahirap. Gugustuhin ko maging mahirap kung dahil doon ay hindi mo na ako aawayin. He shrugged. Nasa iyo naman kaya ka inaaway sa school. Hindi ka marunong makisama. Hindi ka marunong makiayon. Maganda ka naman sana kaso masyado ka mataas kung umasta. Kung gusto mo ng kaibigan, dapat kalimutan mo muna na marami kayong pera. Kailangan kong baguhin ang sarili ko, ganon? Hindi yata tama yon. You should accept me for what I am. Hindi naman kami masamang tao na... Kaso nga, yung what you are, iyon ang mahirap abutin. Hindi ko nga alam kung ano. Wala. Iniliko nito ang sasakyan at ilang saglit pa ay nasa labas na sila ng St. Benedict. Puno na rin ng sasakyan ang labas ng school. Naghahanap ng paradahan si Ross. Ilang metro mula sa gate. Inalalayan siya nito pababa ng sasakyan. Ang ilang dadalo sa prom na nakakakita sa kanila ay hindi maitago ang paghanga sa kanya at sa kanyang gown. Hindi ba mukha na naman akong driver pagkasama mo? You look nice naman. Wika niya. Nakasuot ito ng itim na slacks. Ang itim na sapatos nito ay iyon ding pumpasok niya sa school. Tila hiniram lang nito ang itim na jacket dahil medyo malaki iyon. Sa ilalim niyon ay gray na shirt. His style was a mixture of red, gray, and blue. Salamat. Tara na sa loob. He placed a hand on her elbow. Pakiramdam niya ay wala ng pagkakataon o pangyayari na magdudulot sa kanya ng ibayong kaligayahan tulad ng sandaling iyon. It was the happiest night of her life. Part of her dream had already come true. Escort niya sa prom night si Ross. Kahit crepe paper lang at Chinese lanterns lang ang disenyo ng auditorium, para sa kanya ay iyon ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Valentine's Day rin kaya puno ng maliliit na puso ang paligid. Doon tayo, yaya nito sa kanya. Nakatingin sa grupo ni Maricar, nakagrupo rin ng mga kabarkada ni Ross. Dito na lang ako. Aniyan ang tinutukoy ay iyong isang bakanting mesa na malapit sa may exit sign.
Anong gagawin mo riyan? Hindi naman ako gusto na makakasama na si Maricar. Kaya nga kasama mo ko Hinigpatan nito ang hawak sa braso niya at iginiya siya palapit sa grupo. Kitang-kita agad niyang umismid si Maricar pagkatapos ay bumulong kay Sandra. Ngunit naging maluwang ang ngiti nito paglapit nila sa kinaroroonan nito. Hi Ross, Happy Valentine's Day. Ang cute mo ani Maricar. San ka nang hiram ng pamburol? Wika naman ni Bong, barkada ni Ross. Hinubaran ko muna yung patay doon kina Aling Maring. Anito at hinilang isang plastic na upuan para sa kanya. Buti hindi ka napagkamalang driver ng kasama mong prinsesa. Patuyang wika ni Sandra. Bakit ako mapapagkamalang driver? Gwapo naman ako. He glanced at her. Matipid siyang umiti. Kung inaasahan nito na makakasundo niya ang mga nasa mesa, mabibigo ito. Hindi nga nagtagal tila na inis na sina Maricar na lagi siyang pinagsisilbihan at kinakausap ni Ross. Nagaya ang mga ito na mag-ikot-ikot sa buong auditorium. Sumang-ayon naman ang lahat. Naiwan sila ni Ross sa mesa. I told you, they hate me. Wika niya. Kasi naman, hindi ka man lang umiti riyan. Paninisi pa nito. Paano kung ngingiti? Malayo pa lang ako nakaismid na sila. Ganon talaga sa una. Sana ipakita mo na desidido ka makisama sa kanila. Ewan ko sa'yo, I'm gonna get myself a cocktail. Tumayo siya. Ako na lang, presenta nito. Lumapit ito sa buffet table, ngunit nakipagkwentuhan muna sa mga kaibigan na nakita roon. Nakipagtawanan. 5 minutes ang lumipas bago ito bumalik sa mesa nila. Para sa kanya ay napakatagal na niyon dahil nag-iisa siya at mukhang tanga kung wala si Ross na kausap sa kanya. Somehow, her expensive gown didn't mean a thing. Her carefully made up face didn't score a thing. Wala pa rin gustong pumansin sa kanya. Nang magsimula na ang sayawan, si Ross din ang nakipagsayaw sa kanya. Not that Claudia wanted another voice. Kaya lang, halatang halata na outsider siya. She had never felt more alienated. Sorry, bulong nito sa kanya. Nasa dance floor sila at bahagya lang gumagalaw sa saliw ng isang popular na love song. For what? Sa ginawa ko nun, hindi na sana kita ipinahiya. Alam naman niya kung anong tinutukoy nito. Hindi naman ako napahiya, tanggi niya. Okay lang yun. Totoo ba lahat na nakasulat doon? He asked. Tila huminto sa pagtibok ang puso niya. What was he driving at? At tama bang pag-asa ang nakikita niya sa mga mata nito? But for the life of her, hindi niya masabi ang totoo. It's a diary. Sometimes I just get carried away and tend to exaggerate it. He remained quiet. Ross, where's my diary? Tanong niya. Tinapon ko, if you don't mind. Napamulagat na lang siya. He could throw her diary away, ngunit hindi naman niya magawang magalit dito. I don't mind, wika na lang niya sa mahinang tinig. Natapos ang love song at napalitan iyon ng dance tune. Nagsigawan at nagpalakpakan ng mga estudyante at nagdigsaan sa dance floor. Hindi pa niya naranasan kung paano magdisco. That's why she felt awkward dancing to a fast beat. Ross guided her, showed her the steps. Nakalimutan na niya ang mga hindi pumapansin sa kanya. She was starting to enjoy the music. Hindi naman magtatagal palilibutan sila ng mga kabarkada ni Ross at ilang babae. She knew it was because of Ross, not her. May isa pang babae na pilit na sumisingit sa kanya para mawalan siya ng kapareha. Isa namang kaibigan din ni Ross ang lumapit sa may dalang bote ng beer. Kinalog iyon ng kinalog habang sumasayaw. Nagsisigawan ang lahat. Hindi naman niya alam kung bakit nagsisigawan at nagtitilian ng mga babae. Huli na ng mamalayan niya. Tinanggalan ng tansa ng bote. Dahil kinalog iyon, sumirit ang bula. Nagtakbuhan ng mga babae, pati na rin siya. Ngunit siya ang pakay ng mga may hawak ng bote. Kinalog pa iyon lalo at itinapat sa kanya. Nagpalakpakan ng lahat. Sa pagkagilas niya, kasali si Ross sa mga humahalakhak at nakikipag-give me high five sa mga kaibigan. Oh God!
Her gown was ruined. Everybody was laughing at her. It was too much for her. Lumapit siya sa arkiladong mobile disco. "Stop that music!" sigaw niya. Pinatay naman niyon ang lalaki nagbuhos sa kanya ng beer. Matapos niya itong titigan ng masama, ay walang pakundangan niya itong sinampal. "Shit!" dinig niyang wika ni Ross. "Tarantadong babae ito ah." Wika naman ang sinampal niya na akmang sasapakin din siya, ngunit nabigilan nito ni Ross. "Huwag mo nang patulan pare," wika nito. "Kung di lang kita kaibigan pare, uuwi ang babae niya na bitbit ang panga niya." "Why don't you try to it?" "Asshole," hamon pa niya. "Shut up Claudia," saway ni Ross. Hindi niya matanggap na ang kaibigan pa ang kinampihan ni Ross, gayong ito na ang nanguna sa lahat ng gulo. "How dare you?" tili niya. Tumakbo siya palabas ng auditorium. Nakaupo siya sa isang bench nang malapit na sa kanya si Ross. "Sinira mo ng pag-asa mo na mapalapit sa kanila, sa lahat. Pinatunayan mo lang na kanina kung gaano ka kamaldita." Nakakunot ang noon ni Claudia. "What are you trying to say? Ako na nga ang nabastos, ako pang sisisihin mo?" "Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka nila binastos. Sinusubukan lang nilang sport mo. Napahiya pa tuloy ako dahil iginiit ko sa kanila na mabait ka naman, na marunong kang tatanggap ng biro." "That wasn't a joke," sigaw niya. "Alam ba ninyo kung magkano ang gown ko?" Sa sinabi niya ay tila lalong napika si Ross. "Kung mas importante siya ang gown mo kaysa sa mga tao, pues huwag ka nang umasa na magkakaroon ka ng kaibigan. Sinusubukan ka lang nila. Kung hindi ka napikon, tatanggapin ka na nila sa grupo. Palalampasin na nila lahat na atraso mo sa kanila. Nakiusap ako sa kanila na bigyan ka ng pagkakataon." Lalo naman siyang naawa sa sarili. Ang lagay pala ipinagmamakaawa siya nito. Ipinanghihingi ng limos sa atensyon at pangunawa. "I hate you, Ross. I really hate you." "I love you too, Claudia," wika nito pagkatapos itinalikuran niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.